Amanda's POV. Romano was looking at me. Ngunit sa klase ng tingin na ibinibigay nito, ay hindi ko doon nakita na parang may kailangan itong ipaliwanag. It was a normal look that I always get from him. "Did you receive my message?" Tanong ni Luther rito. Tumango si Romano, pagkatapos ay nilingon ng bata na hawak nito. Nakapikit na ito at mukhang natutulog na. "I received. Natanggap ko rin ang mensahe ni Ma'am." "Why did you let the driver brought Taki here?" "Sinabi ko na, pupuntahan at kukuhanin ko siya sa susunod na linggo, hindi ba?" I wanted to hear something from Romano about the child on his arms. I wanted an explanation. Sa isang buwan na pamamalagi ko dito sa bahay nito, ay hindi ko narinig kahit kay Manang na may anak ito. "The schedule of their flight changed, Romano. Hindi ko rin inaasahan. Tumawag lang si Mami sa akin kanina. Sinabi ko nga na, hintayin ang sagot mo. Pero nakahanda na mga gamit ni Taki at nakausap niya maghahati dito." Romano closed his eyes and looked at the child on his shoulder. "I'll go to my room now." Napaawang ang mga labi ko nang tumalikod na si Romano pagkasabi nun. Hindi niya malang ako kinausap o tinawag sa pangalan upang batiin. Habang paakyat sa hagdan, ay nakatingin lang ako sa kanya na hawak ang bata. Taki looks like him. Taki called him daddy. May anak ito. "Amanda." Napatingin ako kay Luther nang tawagin niya ako. Nakahalukip-kip ito at nakangiti sa akin. Ito bang dahilan kung bakit hindi nito sinasabi ang totoo kay Romano? Dahil may plano ito? Alam niya na hindi ko alam na may anak si Romano. He's playing with me here. Unexpected? Hindi mo alam? Sinamaan ko siya ng tingin. "Alam mo na naghahanap ako ng paraan para hindi matuloy ang kasal. Na yun ang totoong ipinunta ko dito sa bahay. At alam mo rin na may gusto na ako kay Romano. Tell me, Luther, is this your plan?" "What plan?" Tanong nito at humakbang palapit sa akin. "I don't have a plan, Amanda. Totoo na may pupuntahan ng mga magulang namin at walang mag-aalaga kay Taki. Of course, kung aalisin na Mama, ay dito sa bahay ni Romano dadalhin ang anak niya dahil ito ang ama. Nagbago na bang isip mo, Amanda? Dahil nalaman mo na may anak si Romano? You can use this reason to your father, Amanda. You don't want to get married, right?" Masama ko siyang tiningnan. Ibang sitwasyon ngayon. I like your brother, Luther. Even though he has a son. But why did he keep this a secret? Bakit hindi nito sinabi sa akin na may anak siya? I will accept it. Tatanggapin ko naman. No, Amanda. Nilapitan ako ni Luther at pinunasan ang pisngi ko. Hindi ko na napigilan ng mapaluha. Be honest, Amanda. Kung nalaman mo una pa lang na may anak si Romano, uuwi ka ba kaagad at sasabihin to sa daddy mo? Ayaw mo makasal, hindi ba? Nais mo makakita ng dahilan para hindi matuloy ang kasal ninyo. You stayed here for a month. Marami nang nangyari. Nahulog ka sa kapatid ko. Pero aminin mo ang totoo. Kung nalaman mo nang mas maaga ang tungkol kay Taki, ay uuwi ka agad at gagamitin nyo na dahilan para hindi matuloy ang kasal ninyo ni Romano. Alam ko na hindi alam ng daddy mo na may anak si Romano. Malalapit na tao lamang sa buhay namin ang nakakaalam ng tungkol doon. Anito habang nakangiti. I don't care now if he has a son. I will accept the child. You really like him? I love him, Luther. Sinabi ko na nga, hindi ba? Kaya nga ako nahihirapan ngayon dahil sa sitwasyon ko. Sa dahilan kung bakit ako pumasok dito. I am afraid he will despise me after knowing my reason. Hinawakan ni Luther ang pisngi ko at pinisil iyon. You are cute when you cry. Umangat ang tingin ko sa kanya at nakalayo na ang tingin nito sa akin. I will leave tomorrow, Amanda. I can help you escape. Mandy. Natigilan ako nang marinig ang boses ni Romano. Hindi ako kaagad nakalingon dahil pinunasan ko muna ang mga luha ko sa magkabilang pisngi. Nang marinig ko ang mga yabag nito, ay hindi pa rin ako lumingon. Why are you touching her face, Luther? Tanong ni Romano. Pagkatapos ay iniharap ako sa kanya. Nakita ko na nagsalubong ang mga kilay nito habang nakatingin sa akin. Did you cry? Tanong sa akin ni Romano.
Hindi ko alam kung sasabihin ko ba o hindi. Halata naman siguro sa mukha ko ngayon na umiyak ako. Umiyak siya. Nilingon ko si Luther na magsalita ito. Nagulat ako nang hilahin ni Luther ang kamay ko at ilapit sa kanya, kaya't nabitawan ako ni Romano sa kamay dahil doon. What is he doing? Luther! May pagbabanta sa boses ni Romano nang tawagin nito ang kapatid. She cried. Umiyak kasi masama ang pakiramdam niya. Kaya nga hinawakan ko rin kung nilalagnat siya eh. Tinanong mo ba ako kung bakit ko hinawakan? Di ba hindi ba? Yun ang sagot ko, Romano. Ang galing magpalusot. Tama si Sir Luther, sir. Sumama kasi ang pakiramdam ko. Kaya napaiyak ako. Sabi ko na lang at tumingin kay Romano. Habang nakatingin ako sa binata, ay hinihintay ko ang sasabihin niya tungkol sa anak nito. But he remained silent. Anong oras ka aalis? Wala ka bang trabaho? Baling ito kay Luther. Nakayuko lang ako habang hawak pa rin ni Luther ang kamay ko. Wala ba siyang balak na bitawan ng kamay ko? Nang tumingin ako muli kay Romano, ay nakita ko na nasa ibaba ang mga mata nito. Sa kamay ko na hawak ni Luther. Nagulat ako nang kuhanin niya ang kamay ko at ilagay ako sa likod nito. Go to my room. Bantayan mo si Taki. Hindi na lang ako nagsalita pa at tinungo na lang ang silid nito. Napakaraming pumapasok sa isip ko ngayon. Ang bata ay mukhang nasa 2 o 3 taong gulang. Kamukhang kamukha nito si Romano. Nasaan ang ina nito? Sino? At bakit nakatira ito sa poder ng mga magulang nito? Nang marating ko ang silid ni Romano, ay tinungo ko ang bedroom. Sa kama ay nakita ko ang anak nito na natutulog ng mahimbing. Lumapit ako doon at nahiga sa tabi ng bata. Daddy! My lips parted when I heard the child whisper. Sa nakita ko kaninang reaksyon sa mukha ng bata, ay halatang miss na nito si Romano. Ngayon naman ay kahit sa pagtulog, sinasabi nito ang pangalan ng kanyang ama. Ang gwapo rin eh. Sabi ko habang nakangiti. Nang gumalaw si Taki ay nagulat ako. Sumiksik ito sa akin at yumakap ang maliit na kamay nito sa aking bewang. Mama! Natigilan ako nang marinig ang sinabi niya. Mama! Nang marinig ko ulit yon, ay hinawakan ko siya sa balikat at marahan na tinapik. Nakita ko na kumunot ang noo nito at mukhang iiyak. I hummed the song, kaya't unti-unting nawala ang lukot sa noo ni Taki at ipinagpatuloy ko ang pagtapik sa kanyang balikat nang marahan habang humuhuni ng kanta. Hanggang sa hindi ko namalayan habang ginagawa ko yon, ay nakatulog na pala ako. Sa kabilang banda? Ano ba yon? What is this? Pinapalis ng aking kamay ang bagay na dumadampi sa mukha ko. Nagsalubong ang aking mga kilay nang lumapat na naman iyon sa mukha ko. Natutulog ako. Ano ba? Tuluyan na akong napadilat nang may lumapat sa aking labi. Nakita ko si Romano na nakapikit habang nakaibabaw sa akin. OMG, kanina pa ba siya dito? Lilingon sana ako para tingnan si Taki na natutulog sa tabi ko. Pero hinawakan ni Romano ang aking pisngi at mas nilaliman ang hagkan sa aking labi. Sandali, anong ginagawa mo dito? Tula ko sa kanya. What? This is my room, baby. Of course, I will be here. Sagot nito at nang muli nga atake na naman ay tinakpan ko ang bibig nito at nilingon ng kama. Nasaan si Taki? Nasaan ang anak mo? Imbis na sumagot ay bumaba ang mukha ni Romano sa aking balikat at humagkan doon. Romano, tinatanong kasi. Pumatong ang kamay nito sa likod ko at tinanggal ang lock ng pang-itaas ko. Hindi ba at dapat nagpapaliwanag ito sa akin ngayon kung sino si Taki? Bakit iba naman ang ginagawa nito? I really like your smell, Mandy. Nang marinig ko ang sinabi nito, ay nanlaki ang mga mata ko at itinulak ito. Mabilis akong bumaba ng kama. Marami akong ginawa ngayong maghapon. Pawis ako at mabaho. Anong he really likes my smell? Nakakahiya ang amoy ko ngayon. Tapos tirik ang araw sa labas kanina. Nakatingin lang sa akin si Romano habang nakakunot ang noo. Sir, ano na naman ba ang... Bakit mo pinipigilan ang labi ko, Mandy? Ayaw mo na ba sa mga hagkan ko? Hindi ganun, sir. Bakit lumalayo ko sa akin ngayon?
Is this because of Luther? Dahil na naman ba sa kapatid ko? Baka gusto niya akong pagsalitiin, no? Saka, ano na naman ang kinalaman ni Luther dito? Sir, walang kinalaman si Luther dito. Ang akin lang ay nasaan ba kasi si Taki? Ang alam ko kasi ay siyang katabi ko kanina. Bakit naging ikaw? Tapos humahagkan ka pa riyan. Sabi ko sa kanya. Nasa baba si Taki kasama si Luther. At bakit? Masama bang tumabi sa'yo dito sa loob ng silid ko? Hindi naman. Bulong ko. Come here. Umiling ako nang ilahad nito ang kamay nito. Hahagkan na naman siya. Hindi pa ako naliligo. Mamaya pa ang ligo ko. Mandy. Mukhang nauubos na ang pasensya ni Romano dahil sa pagtawag nito sa pangalan ko. Huwag mo kong pag-isipin, Mandy. Marami nang tumatakbo sa isipan ko, sa inyo ng kapatid ko. Humakbang ako nang marinig ang sinabi ni Romano. Yun talaga ang nasa isip nito? Ano naman ang naiisip mo? Sa akin at kay Sir Luther. I saw in the CCTV that you were looking at my brother so much, Mandy. Buwisit na CCTV na yan. I was looking at his brother because Luther was teasing me. Tinitingnan ko rin ang masama si Luther dahil sa pagtawag nito sa akin ng Amanda. Paano kung may makarinig? May mga guards, tapos si Mana ang sumusulpot na lang yun bigla. Baka kasi may iuuto siya sa akin. Nagiging mapagmasid lang ako at... Nang umusog si Romano sa kama, ay napaatras ako papunta sa pinto. Mandy, lumapit ka sa akin. Ayoko. Mariin itong ipinikit ang mga mata at nakita ko na tinanggal nito ang puting long sleeve niya. Wala na itong pang-itaas ngayon habang nakaharap sa akin at nasa ibabaw ng kama. He looks so sexy. But no, Amanda, mahiya ka. Sinakop ni Romano ang perlas mo minsan nang hindi ka naliligo. Don't let it happen again. Kahit pa sabihin ni Romano na mabango ka. Lalapit ka sa akin, oh. Ako ang lalapit sa'yo. Ayoko nga. Sa tingin mong yan sa akin, ay mukha mo akong sasakupin. Romano smirk. Gagawin ko talaga, Mandy. Peste talaga. Ang gusto ko ay explanation tungkol kay Taki. Paano kami napunta sa ganitong sitwasyon? Nang makita ko na kumilos si Romano at bumaba ng kama, ay kaagad akong tumalikod at pipihitin sana ang doorknob para makalabas. Ngunit naramdaman ko na si Romano sa likod ko. Baby, you don't know how much I tried to control myself while looking at you, sleeping in my bed. Huwag mo na akong pahirapan ngayon. Dahan-dahan na lang akong humarap sa kanya. Ngunit sa pagharap ko, ay mga labi na nito ang sumalubong sa akin. His hands went on my back. Nang humiwalay ang labi nito sa akin, ay hinawakan niya ako sa aking magkabilang pisngi. I can't work properly because my mind was here in my house, Mandy. Hindi ko makalimutan ang ginawa natin kagabi. Muli niya akong hinagkan sa labi. Okay, after this, I will ask him about Taki. Mabilis umakyat ang aking mga kamay sa leeg nito at tinugon ang malalim na hagkan nito. Naramdaman ko na rin na tinatanggal nito ang pagkakabutones ng pang-itaas ko. Nang matanggal iyon ni Romano, ay isinunod nito ang itim na long sleeve na suot ko, kasama ang aking pang-itaas. Nang subukan kong takpan iyon, ay kaagad nitong hinuli ang kamay ko at inilagay sa likod ko. Damn, malalagot talaga sa akin si Luther kapag pumasok siya dito kasama si Taki. Yun ang mga narinig ko kay Romano, pagkatapos ay naglakad ito habang buhat ako. Saan? Bago ko pa itanong kung saan niya ako dadalhin, ay nakapasok na kami sa malawak nitong bathroom. Romano, ano ang... Itutuloy natin yung kagabi. Dito. Anito habang nakangisi. At gano'n na nga ang nangyari. Muling naglakbay ang labi ni Romano sa akin. Hindi ko na maitago ang kakaibang nararamdaman ko nang mapadako ang labi nito sa bandang ibaba ko. Mariin akong napasigaw habang nakasabunot sa buhok nito. Bago sa akin ang ganitong pakiramdam. Pero wala akong pinagsisisihan. Maya-maya pa ay mabilis na natanggal ni Romano ang pang-ibaba nito at bumungad sa akin ang kasangga nito. Kaagad akong napalunok. That thing waved at me on my first day. Hindi ko inaasahan na kakaway ulit ito habang wala akong saplot. Wala nang sinayang na oras si Romano at maingat niya akong sinakop. Napahinto ako sandali nang makaramdam ng sakit. Pero makalipas lang ang ilang sandali
ay napalitan na iyon ng masayang pakiramdam. Gumagalaw na si Romano ng mabilis sa harapan ko at hindi ko na alam kung saan ko pa ibabaling ang mukha ko. At sa isang malakas na atake ay sabay naming naabot ang sukdulan. Nang tumingin siya sa akin ay ngumiti ito at hinagkan ako ng mabilis sa labi. "Thank you for giving yourself to me. Hindi kita pababayaan, Mandy." Tinanggal na ni Romano ang sandata nito at humiga sa tabi ko bago ako niyakap. He covered our body with his blanket. Dahil sa nangyari sa amin ay sobra akong napagod. Kaya't bumibigat na ang talukap ng aking mga mata at bigla akong nakaramdam ng antok. Pero bago ako mapapikit ay narinig ko ang mga sinabi ni Romano. "I love you, Mandy." Sa kabilang banda, para akong nakikipagbubugan dahil sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Mabilis kong idinilat ang aking mga mata at iginala ang paningin sa buong silid. Wala ako sa silid ko. Nasaan ako? OMG! Oo nga pala! Nagsalo kami ni Romano. No, we made love. May nangyari na sa amin ni Romano. Nasa isip ko pa rin at sariwang-sariwa kung paano ang nangyari kanina. "Baby, you're awake." Dahan-dahan ko siyang nilingon. He was smiling at me. Pero nang mapatingin ako sa oras sa silid nito, ay nagulat ako nang makitang 8:00 na ng gabi. Hala! Napabangon ako bigla, ngunit biglang napaigik nang maramdaman ang sakit sa aking gitna. 8:00 ng gabi? Ay! Napatili ako nang hilahin ako ni Romano at bumagsak sa balikat nito. Kailangan ko nang bumaba. Sino nagluto ng hapunan? Tanong ko kay Romano. "Si Luther, nasaan?" Nakita ko na napakunot ang noo nito sa tanong ko. "Bakit mo na naman hinahanap si Luther?" "Luther will help me go home." "Saka si Taki, nasan sila?" "Iniisip ko kasi kung kumain na sila. Ako ang magluluto ng hapunan, di ba?" Palusot ko pa. Mukhang hindi kumbinsido ang binata dahil magkasalubong pa rin ang mga kilay nito. Kaya't ang ginawa ko ay iniyakap ko ang kaliwang kamay ko rito. "Kung ano-ano na naman ang iniisip mo." Ani ako rito. Base kasi sa ekspresyon ng mukha nito, ay alam na alam ko na ang tumatakbo sa isip nito. Napakaseloso. Kahit yata ipaintindi ko rito ng ilang beses na walang mali siya ang pagtingin ko sa kapatid nito, ay hindi pa rin ito maintindihan. "Luther and Taki went home, Mandy. Bumaba ko kanina at kinausap siya. Sinabi sa akin ni Luther na nag-leave na siya ng 1 linggo, kaya't ito na ang magbabantay kay Taki sa bahay." "What? Umalis na?" Hindi pa kami nakakapag-usap ulit ni Luther. Saka akala ko ba bukas pa to aalis? "Bakit parang ayaw mo na umalis siya?" Tanong ni Romano sa akin. "Ha? Hindi ah. Bakit naman ayaw ko?" Pero ang totoo ay sumagi sa isip ko si Taki. Miss na kasi ng bata si Romano. Paano niya ito napapayag na umuwi ulit? Hindi ba't sinabi ni Luther na miss ka na ng anak mo? Pwede naman na dumito si Taki. Kaya ko naman siyang alagaan. Lumamyos ang ekspresyon sa mukha ni Romano habang nakatingin sa akin. He was gently touching my face. "Don't worry, Mandy." Hinagkan niya ako sa labi bago ngumiti. "He's a smart child. Matalino si Taki. Mabilis ko sa kanya napaiintindi ang sitwasyon. Sinabi ko na bibisitahin ko siyang muli sa susunod na linggo. Marami lang akong inaasikaso na trabaho." Nang bumaba ang tingin nito sa akin, ay pinalandas nito ang daliri sa aking labi. "Mandy, bakit hindi mo ko tinatanong tungkol kay Taki?" Ha? He started to caress my face. "Mag-uusap tayo tungkol kay Taki." Napalunok akong bigla. Ito pa sana ang nais kong mangyari kanina pa. Pero iba ang nangyari sa aming dalawa. Alam ko nagsinungaling si Luther. Nang sabihin nito na ang dahilan ko bakit ka umiiyak kanina ay dahil masama ang pakiramdam mo, Mandy. Hindi ako manhid para maniwala kay Luther. Umiyak ka ba dahil nalaman mo ang tungkol kay Taki? Tell me, Mandy. Sabihin mo sa akin. I bit my lower lip. Naisip ko lang na bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kanya. Okay lang naman sa akin kung may anak ka. Matatanggap ko naman yon. Saka, parte siya ng buhay mo. Kahit na sino pa ng parte ng buhay mo, ay tatanggapin ko. Kasi
Kasi ano? Romano asked while he's smiling. Kasi mahal kita. Napayuko na lang ako at yumakap sa binata. I heard Romano chuckled and hugged me. This feeling is not just like anymore. Alam ko na mas malalim pa doon. Kaya rin ang dahilan kung bakit hindi ako makaalis-alis sa bahay nito ay iniisip ko siya kung anong mararamdaman nito. At lalo, ang nararamdaman ko. I love him. Mahal ko siya. At kahit na sandali lang na pag-alis, ay tiyak na mamimiss ko ito ng sobra. What? Pagkatapos na nangyari sa atin, nahihiya ka ngayon dahil lang sinabi mo sa akin na mahal mo ko? Mandy, bakit ba kasi? Hinawakan niya ang mukha ko at iniangat iyon upang magkatinginan kami. Mandy, nakatingin lang ako sa kanya. Taki Saavedra is actually my late brother's son. What? I remembered Luther's words earlier. Pesteng lalaking yun. He's really playing with me. Ipinaintindi nito sa akin na totoong anak ni Romano si Taki, gayong alam nito ang totoo. Kaya pala pangiti-ngiti sa akin ng loko. May araw ka rin sa akin, Luther. But wait, tama bang tinig ko? Late brother's son? The expression on Romano's eye changed. Magtatatlong taong gulang na si Taki. At ang kapatid ko naman ay magtatatlong taon na ring pumanaw. I felt Romano's hug tightened. Ramdam ko ang mabibigat na paghinga nito. At ako, Mandy, ang may kasalanan kung bakit pumanaw ang kapatid ko. Nang marinig ko ang huli nitong sinabi, ay bigla akong nakaramdam ng kirot. Anak ng kapatid ni Romano si Taki. Pero bakit ito ang kinikilala nitong ama? Si Alonzo ang panganay sa aming magkakapatid. 3 taon na ang tanda nito sa akin. He's the total opposite of me. Masayahin siya, palangiti sa lahat, at halos lahat ay kasundo dahil sa mabuting ugali niya. My parents love him so much. Siya ang takbuhan ko sa tuwing magkakagalit kami ni Luther, noong mga bata pa lang kami. Siya yung tipo ng tao na walang pinapanigan. Tumingin sa akin si Romano at hinawakan niya ako sa pisngi. Noong panahon na nagtayo ako ng sarili kong kumpanya, si Alonzo lang ang naniwala sa akin. Nag-uumpisa pa lang ako noon, ngunit marami na kaagad na kinakaharap na problema. Nagalit sa akin ng dad. Sinabi niya na masyado ako nagmamagaling, na dapat ay nagtagal muna ako ng ilang taon sa kanyang kumpanya bago ko nagtayo ng sariling akin. Pinagtawanan niya ako at sinabihang nagmayabang na agad ako dahil sa papuri na natanggap ko noon sa mga investors sa kumpanya nito. Nang magsunod-sunod ang problema ng RCV at muntik na itong magsara, at isa lang ang tumulong at nagpalakas ng loob ko. Yun ay si Alonzo. My brother who was always on my back. Siya lang yung hindi ako iniwan at naniwala sa akin na makakaya ko. Romano started to caress my face. Alam mo ba, Mandy? Si Kuya Alonzo ang nagdisenyo ng bahay ko na to. Siya rin ang nagsimulang magtanim ng mga halaman sa garden ko. Mahilig siya sa mga halaman. Napaawang na lang ang labi ko sa sinabi nito. Kaya pala wala itong ibang pinapapunta sa garden dahil sobrang halaga nun kay Romano. Alonzo's dream was to be an architect, pero dahil sa nais ni Dad na siyang magmana ng kumpanya nito, ay napilitan na mag-aral na business management si Alonzo at sinunod ang gusto ng aming ama. Ngumiti si Romano sa akin bago nagpatuloy sa pagsasalita. Itong bahay ko ang una at huling disenyo niya, Mandy. Habang nakikinig ako kay Romano, ay parang nararamdaman ko na rin ang sakit na nasa puso nito ngayon. When my company started to gain investors, Alonzo was so happy. Palihim na nagdaos ng pagdiriwang ang kapatid ko dahil proud na proud siya sa pag-aahon ng aking kumpanya. Our dad even congratulate me. But that moment, I can still feel the bitterness. Maybe because he thought that I was going to lose everything. Noong gabing yon, ay ipinangako ko na ibubuhos ko ang aking oras sa pagpapalago ng RCV. Hindi ko nahahayaan na malugi ito o magkaroon ng kahit na maliit na problema sa aking kumpanya na maaaring ipunto sa akin ni Dad. I became busy managing my company. Hindi ko na hinayaan na mapahiya ako kay Dad at masabihan ng masasakit na salita. Ayoko na rin na maabala noon si Alonzo. Naging workaholic ako at puro trabaho. Nang marinig ko na magpo-propose na si Alonzo sa kanyang kasintahan, ay kaagad ko itong tinawagan. Itinanong ko sa kanya kung may kailangan ba akong gawin upang masuportahan siya.
Ang sinabi niya lang sa akin ay, wala. At lahat ay nakahanda na. Ang kailangan lang ay pumunta ako at masaksihan ko kung gaano ito kasaya. Alam niya kung gaano ako kabisi sa trabaho. Nahihirapan pa sila minsan na maimbitahan ako. Kahit dinner ng aming pamilya. Dahil gusto ko matapos ang mga kailangan gawin sa RCV. Alonzo knows how much I work. That night, in his engagement party, I was so happy. He's been a 10 years relationship with his girlfriend, Annalie. Sinabi nito sa akin na isa sa pangarap niya ay magkaroon ng pamilya kasama ito. Bago sila ikasalay, buntis na si Ana. Noon ko lang rin nakita ang kakaibang saya sa mukha ni Alonzo. Pero makalipas ng ilang buwan ng kasal nito, ay madalang na kami magkita dahil abala na akong muli sa trabaho. Ngunit kahit ganun pa man, ay hindi naman ito nakakalimot na magpadala ng mensahe para kamustahin ako. He was asking me if I could have a drink, pero palagi kong tinatanggihan dahil sa dami ng kailangan kong tapusin sa RCV. Until that horrible night for my brother happened. Isang gabi na hindi ko inaasahan na mangyayari sa buhay nito bilang isang ama. Huminto sandali si Romano. Kaya ang ginawa ko ay hinawakan ko ang pisngi nito. I know he's trying to tell what happened, but he's just taking his time. Pumanaw sa panganganak si Ana. Ligtas nitong nailabas si Taki, pero pumanaw si Ana. I rushed to the hospital when I heard from Luther what happened. Nang makarating ako sa ospital ay, nakita ko kung paano lumuhod sa harapan ng aming mga magulang si Alonzo. He was crying. Sinabi nito na buhay nito si Ana, na hindi niya kayang ipagpatuloy ang buhay nang wala ang asawa nito. Nilapitan ko si Alonzo ng mga oras na yon. I hugged him. Sa tagal naming magkasama, ay kahit kailan, hindi ko nakita ng kahinaan si Alonzo. Yun ang unang beses na lumuhod ito at nagmakaawa. Pero wala na kaming nagawa para mailigtas ang asawa nito. Pagkatapos ilibing ni Ana, ang aming mga magulang ang nag-alaga kay Taki. Biglang nagbago si Alonzo. Hindi nito binibisita si Taki dahil naroon lang ito sa bahay nila ni Ana at nagpapakalasing. Nagbago to, naging lasinggero. Napabayaan na rin ito ang kumpanya ni Dad na ikinagalit nito ng sobra. Yun ang panahon na si Luther na ang nag-take over ng Saavedra Incorporated. Nang bumuntong hininga si Romano, ay bigla ako nag-alala. His heavy breathing tells me that he's going to say the most painful part of what happened to his past. Isa sa naging pagkukulang ko bilang kapatid ni Alonzo ay yung hindi ko tinanong kung kumusta ba to pagkatapos ng nangyari. I didn't check on him because I was busy in my company. Hindi ko tinignan ang lagay nito dahil abala ko sa pagpapaganda ng aking kumpanya. That was my biggest mistake, Mandy. Anito, Romano is trembling. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin ito ang nangyari noon. Oh God, I never thought I would witness him in this situation. A weak Romano. Biyernes ng gabi, inabot ako ng 10:00 dahil sa tambak na trabaho sa kumpanya ko. Hindi ko na malaya na, ilang beses na pala akong tinatawagan ni Luther at ni Mommy. Nang buksan ko ang aking telepono, ay nabasa ko kaagad ang mensahe ni Luther. Bumungad ang mensahe nito. Sinabi nito na pumunta ako sa ospital. Sinabi sa huling mensahe na sinubukan ni Alonzo na tapusin ang sarili nitong buhay. Luther was the one who saw our brother. Takot na takot ako nung panahon yun. Nanginginig pa ang mga kamay ko habang nagmamaneho papunta sa ospital. Nang naroon na ako, ay kaagad kong nakita si Dad. He was facing the wall while my mother was crying and Luther's fist was closed. Nang makita ko ni Dad ay sinugod ako nito at kinuwelyuhan. He was so mad. Galit na nakatingin sa akin. Sinabi niya na, tinanong ako ni Alonzo sa kanya na sinusubukan daw akong tawagan ni Alonzo. I wiped the tears that came out from his eyes. We are both crying. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong mabawasan ang sakit na nararamdaman nito, pero hindi ko alam kung paano. Mabilis kong kinuha ang cellphone ko at chinek ang missed calls. Doon ko nakita ang higit sa 20 tawag ni Alonzo na hindi ko nasagot. Dad pushed me. Bumagsak ako sa sahig habang nakatingin sa kanya na galit ang mga mata. Sinabi nito na kasalanan ko kapag may nangyaring masama kay Alonzo. Sinabi nito na hindi niya ako mapapatawad. When the doctor came out and said what happened to my brother,
I heard my mother shout. Para akong nabingi. Nagmakaawa si Dad at dinig na dinig ko ang iyak ni Mami, pati ang sunod-sunod na pagmumura ni Luther. Pumanaw si Alonzo nung gabing yun, Mandy. Tumingin sa akin si Romano habang punong-puno ng luha ang mga mata nito. I opened my inbox and saw Alonzo messages. I was crying while reading his last words. Sinabi nito sa mensahe na kung maaari daw ba akong pumunta sa bahay niya para uminom kaming dalawa. Gusto daw niyang makainuman ako dahil matagal na niya ako hindi nakakasama sa inuman. When he read this last message, it was about Taki. Sinabi nito sa akin na magiging masaya ito kung ako ang mag-aalaga kay Taki. Kung ako ang tatayo nitong ama. Yun ang isang pahiwatig na tatapusin nito ang kanyang buhay. Nang gabing yun, Mandy, kung nabasa ko agad ang mensahe ni Alonzo at pumunta ako, hindi sana mangyayari yun. Hindi mawawala si Alonzo. Kasalanan ko. Umiling ako sa sinabi nito. Shh! Huwag mong sabihin yan, Romano. Biglang nanginig ang aking labi at sunod-sunod na tumulo ang luha. Niyakap ko si Romano at gumanti ito sa akin ng mas mahigpit na yakap habang umiiyak sa aking balikat. Sobrang sakit, Mandy. He was there when I needed him. Naroon siya. Naroon si Alonzo nung walang naniniwala sa akin. Siya lang yung naniwala sa akin sa lahat. Pero nung ako ang kailangan niya, kahit kamusta, hindi ko nagawa. I was so busy with my company that I forgot my brother was suffering. Kaya kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit siya pumanaw. Umiling na lang ako habang yakap-yakap ito ng mahigpit.